Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin. Alam naman ho natin mga kababayan na ngayon ay January ho ng 2026. Next year ho, 2027 ho ng October, filing na ho ng COC or Certificate of Candidacy. Ito ho yung mga politiko na tatakbo para ho sa 2028 election ho. So ibig sabihin, 2 years pa ang butuhan para ho sa national election, pero next year na ho ng October ang filing. So ang bilis na ho nito. At sigurado may mga naghahanda na ho rito. At ang pinaka matinding kaabang-abang ho rito mga kababayan, mga ka-analyze, kung sino ho ang mga tatakbo ho ng pagka-presidente sa 2028. Ang pinaka ho naririnig ho kasi natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito ho si VP Inday Sara Duterte. Kung hindi ho ito mai-impeach or mai-impeach trial ho sa Senado. Kasi pag ito ho na impeachment trial at napatunayan na yung kanyang mga issues sa kanya ay totoo at mahahatulan ho ito, ay hindi na ho ito makakatakbo ng kahit anong posisyon ho sa gobyerno. Kahit yung pinakamababang posisyon ho sa gobyerno na binoboto ho ng taong bayan, hindi na ho siya makakatakbo. So, hindi ho natin alam kung aabutin pa ho niya ang 2028. No? Pero kung sakali, mga kababayan, malagpasan niya ho ito, makatakbo siya bilang pagka-presidente sa 2028. Ang pinag-uusapan ho rito mga kababayan, kung mananalo ho siya. At sino ho ang makakaharap niya, makakalaban niya. Kasi ayon ho rito, mga kababayan, sa ginawang pag-interview ho ni Corina Sanchez dito ho kay dating Senador Antonio Trillanes. Pakinggan ho natin mga kababayan. Nabalitaan niyo na rin po ba, Senator Trillanes, itong mga lumalabas na sinasabing medyo mas pribadong survey results na nagsasabing kahit pagsamasamahin daw ang iba pang mga maaaring contenders for the presidency in 2028, kahit pagsamasamahin pa daw yan ay hindi pa rin makakalaban sa mga numero ng vice-presidente. Ano po sa palagay ninyo ang imahe ngayon ng inyong complaint laban sa vice given those statistics? If in fact true. I dispute that, Ms. Corina, and yan po yung narrative ng mga maka-Duterte na komo sikat, wag nyo nang kasuhan. Hindi naman pwede yun. Hindi komo ikaw ay popular, ay untouchable ka na. Dito sa ating disenyo ng justice system, pagka gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Ito po, daang-daang milyon yung confidential funds, billion pa yung iba pang mga anomalya. Tapos ikukumpara natin yan dito sa naging kaso ni former Senator Bong Revilla na 90 million pesos. Hindi natin minamaliit yung 90 million pesos, but kumpara dito sa mga in-enumerate ko kanina, di hamak na mas malaki yun. Tapos siya ay sitting vice president, kaya kailangan pagtuunan ng pansin. Ayun. Nabalitaan niyo na rin. Ayun mga kababayan, mga ka-analyze. Ang point ho rito ni dating Senador Antonio Trillanes, makaka-apekto ho. Kung tatakbo si VP Inday Sara Duterte, makakalusot siya sa impeachment trial, makaka-apekto ho kay VP Inday Sara Duterte ang kanyang mga kaso at issue. At si VP Inday Sara Duterte ay hindi na ho ganon kalakas. Maari siguro noong 2016, no? At presidente nun si Digong, kasi habang si Digong ho ay namamayagpag sa kasikatan nun, nadadala ho niya ang karir ng kanyang mga anak. Napapasikat niya rin ho ang kanyang mga anak. Kasi ang dami hong mga supporter, mga nagmamahal kay Digong, na mamahalin din yung kanyang mga anak. Kasi kung hindi dahil kay Digong, wala naman ding magkakagusto boboto sa kanyang mga anak. Pati nga ho yung mga kaalyado niya, mga politiko,
Kaya lang nagkakaroon ng amor dito sa kanyang mga anak. Dahil lang din kay Digong. Kaya nga sabi ko, ang grupo ng mga DDS, grupo ho nila mga politiko, parang isang tulay ho yan na may mga crack, luma na. Na si Digong na lang ho nagmimistulang pandikit, kaya yung tulay ho na yan, nakaganyan pa, nakatindig pa. Pag si Digong ho nawala na, blagadag. Wala na ho yung DDS na yan. Pati ho yung mga karir ho ng kanyang mga anak, hihina na yan. Ngayon mga kababayan, itong si Digong from 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nakilala ko talaga siya ng totoong taong bayan na bulero lang, buladas lang. Pababaho yung kanyang trust rating sa taong bayan. At habang bumababa ang kanyang trust rating, kasama niya ho dyan yung kanyang mga anak. At itong mga pinaikitang interview, mga opinion, kung paano magsalita, itong si VP Inday Sara Duterte sa harapan ho ng mga mainstream media, kitang-kita ho ng taong bayan na hindi ho talaga pang-presidente ito. Sorry sa salitang gano'n. Hindi ho talaga pang-presidente. At saan kukuha ng boto yan? Ako naniniwala na maraming taga-subaybay kay Digong, nagmamali sa kanya, na ayaw kay VP Inday Sara Duterte. Ayaw. Kaya nga hindi kayo makabuo ng malaking EDSA people power Dahil wala naman talaga masyadong nagmamahal dyan, sumusuporta dyan. Kasi ang alam nila, pag si Pangulong Bongbong napaalis, siya ang uupo. Na alam naman natin, karamihan, sa Dilaw, Kakamping, mga pula, loyalista, at ibang mga DD-shit. Hindi ko pang presidente yan. Hindi ko pang presidente. Kaya mahina na yan. Bukod pa doon sa tatay niya na bumaba yung trust rating at bit-bit si VP Inday Sara Duterte. Bukod sa mga salita niya sa mainstream media, mga reporter na hindi pang presidente, dumagdag po yung mga issue niya sa DepEd, OBP, at kung ano-ano pang issue. At kung paano humarap sa camera, at paano ipakita yung kanyang ugali, na parang hindi babae, parang hindi ho, pangalawang pangulo ho yung nagsasalita. So malabo na yan, manalo. Puno lang ng, pero maganda yan. Maganda itong mga grupo ni VP Inday Sara Duterte. Magandang confidence sila. Para mas masakit. At ito pa mga kababayan naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes kung sakasakaling si VP Inday Sara Duterte ay makalusot at makakapag-file ho ng Certificate of Candidacy sa October ng 2027. Siyempre, pag nakapag-file na yan, makatakbo na yun sa 2028. Sino ang pwedeng makaharap niya, makapagpatalo sa kanya? Sinong tandem? Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na pwedeng may bagong itayong unity team sa pagkatao ho ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Vice President Leni Robredo. Kasi alam naman niyo, pag sinabing Leni Robredo, grabe yan. Dilaw, Kakamping, loyalista, susuporta yan. Baksak talaga yan. Siya ang magpe-presidente, ang Vice President, si Pangulong Bongbong Marcos. Play natin. Sinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa ang oposisyon at administrasyon. Ito lamang daw ang paraan para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Narito ang express report ni Rainiel Pawid. Noong 2022 elections, unit team ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero kalaunan, nabuwag din ang nanalong unit team. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential election si dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga Kakamping and the others, with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung chance talaga
na matatalo niyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you know, hindi na nila kilala si Leni at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Kamakailan lang nang magkitang muli ang dating magkatandem na sina Naga City Mayor Leni at Senator Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Leni Kiko slate na sina Senador Risa Ontiveros, mga kongresistang sina Shell Jokno at Laila De Lima, kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Ontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ni Senator Risa, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon, yung most winnable candidate. Nang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa bukas siya riyan kung siya ang pipiliin ng kanilang kampo. Sa kabilang banda, bukas din naman daw si Ontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Sa kampo naman ng mga Duterte, Yun kasi ho yung unang pahayag sinabi ni dating Vice President Leni Robredo na ngayon ay mayor na ho dyan sa Bicol Region na tatapusin niya raw ho yung term niya ng pagka-mayor dyan ho sa Bicol. Kasi pag nanalo ho kayo ng mayor sa isang probinsya or lungsod, ang upo ng mayor 3 years. Pero 3 term yan. 3, 6, 9. Tatapusin niya raw yun. Ayaw niya raw gamitin ito. Yung pagkapanalo niya ngayon sa Bicol Region at tatakbo siyang national sa 2028. Naalala niya yung ginawa ni Mayor Isko Moreno na nanalo siya ng mayor sa Maynila. Isang term pa lang, nagpresidente na. Yun yung hindi niya gagawin. Pero maraming pagbabago. Abang-abang ho tayo dyan. Pero ang lakas niya. Vice President si Pangulong Bongbong Marcos. At Presidente si Leni Robredo. So, ano yan bagong unit team yan. So, dilaw, kakamping, loyalista. Mga pula, magsasanib puwersa. Siguradong baksak si VP Inday Sara Duterte dyan. Kita-kita tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.